Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na dumating na sa China sina Alfred at Arthur. Habang bumababa ng eroplano ay sinabi ng butler na dahil hindi pa nila alam kung saan ang bahay ng kanyang magulang ay kailangan muna nilang hintayin ang kanilang tawag. Pero, napahinto naman sa paglalakad si Arthur dahil meron itong nakitang pamilyar sa malayo. Dahil medyo malabo na rin ang mga mata nito ay tinignan niya itong mabuti at nagulat na lang ito nung namukan niya kung sino ang mga yon. Inisip nito na kahit hindi niya nakikita ng mabuti ay alam niya na ang dalawang iyon ay ang anino ng kanyang mga magulang. Bumalik naman muna ulit ang ating storya sa mansyon ng Rong family at makikita natin na merong nagmamadaling pumunta sa opisina ng kanilang elder. Hindi na nito binati ang kanyang uncle dahil pagkapasok nito sa kwarto ay sinabi agad niya na meron ulit isang impluwensyal na tao ang dumating sa kanilang bansa para kay bisitahin si Mr. Lee. Bigla naman itong napatigil dahil nakita nito na kausap pala ng elder ang matalik niyang kaibigan na si Mr. Kung. Binati naman ng matanda si Jake Kwan at sinabi na kara-rating lang niya doon dahil pilit siyang pinagmamadali ng kanyang uncle. Pagkatapos nilang magkamustahan ay sinabi na ni Mr. Rong na ituloy na niya ang kanyang sinasabi at huwag siyang mag-alala kay Kung dahil okay lang daw na marinig niya ang lahat. Dahil doon ay sinabi na nito na ang alam pa lang nila sa ngayon ay ang investment profile nito ay umabot na sa halos buong Europe. Nakita din nila na sobrang dami na nitong nagagawang deals kasama ang royal family kaya hindi daw talaga ito basta-basta. Dahil hindi pamilyar kay Rong kung sino ito ay tinanong agad niya kay Ji kung ano ang pangalan ng lalaking iyon. Hindi naman makapaniwala ang elder dahil nung sinabi ng kanyang pamangkin ang pangalan nitong Lu Arthur ay napansin niya agad na parehas sila ng apelyido ng ating bida. Kahit daw pilit nila itong tinatago ay nalaman daw niya na simula pa nung huling century ang mga investment nito. Hindi daw kasi ito nagpalit ng pangalan at nakita nila ang mga ginawa nito sa iba't ibang panahon ng history. Dinagdag din nito na ayon sa kanilang tansyahin, mahigit 150 years old na ang lalaking iyon. Sinabi ni Elder Rong na hindi naman ito masyadong nakakagulat dahil kilala ito ni Mr. Lee at malamang ay kasali din ito sa Eternal Club. Pero, hindi nito alam kung ano talaga ang relasyon nito sa Time Merchant dahil parehas kasi sila ng apelyido. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang nagsalita si Mr. Kung at sinabi na buti na lang ay inimbitahan siya nito doon dahil gusto na din itong makilala ang sinasabi nitong Mr. Lee. Kumpara daw kasi sa mga dumating doon ay para lang silang mga bata kaya kahit siya ay natatakot pag iniisip nito kung gaano kalaki ang kanilang impluwensya sa mundo. Kaya, nakangiti nitong tinanong ang kanyang kaibigan kung madali bang pakisamahan ang Time Merchant. Hindi naman na ito pinahaba pa ni Mr. Rong at sinabi lang na ang lagi lang gusto ng ating bida ay ang patas na transaksyon. Nagulat naman si Kung sa sinabi ni Rong pero bigla na lang itong napangiti at sinabi na iyon ang mga tao na gusto niyang kausap. Basta handa daw silang bayaran ang sinabing presyo ni Mr. Lee ay pwede na nilang makuha ang mga magagandang kapalit nito. Iyon daw ang pinaka-risk-free na business sa buong mundo dahil pag walang maglulukohan ay parehas silang makikinabang. Sumang-ayon naman sa kanya si Elder Rong at sinabi na pag nagsama pa silang dalawa ay makakagawa sila ng mga misyon ng mas madali pero mas malaki ang reward. Nagulat naman si Ji nung sinabi sa kanya ng kanyang uncle na ihanda na niya ang kotse dahil kailangan agad nilang pumunta sa Eternal Club para makausap si Mr. Lee. Hindi na ito nagtanong pa ng kahit ano at sinabi na lang na gagawin na niya ito ngayon din. Makalipas lang ang ilang oras ay dumating na ang mga ito sa headquarters ng Eternal Club at nasa harap na sila ni Miss Wei Wen. Makikita naman sa mukha ng dalawang matanda ang gulat dahil sa sinabi sa kanila ng consultant ng Eternal Club. Kaya, sinigurado ni Elder Rong kung tama ba ang kanyang narinig at tinanong kung wala ba talaga doon si Mr. Lee. Nanghingi naman agad ito ng tawad sa dalawang matanda dahil sayang ang kanilang punta doon pero umalis daw talaga ang kanyang boss. Sabay namang nagsalita ang dalawa habang tinatanong kung alam ba niya kung saan ito pumunta at kung kailan ito babalik doon. Pinaliwanag naman sa kanila ni Wei Wen na dumating kasi doon ang iba sa mga matatalik na kaibigan ng ating bida kaya personal daw muna niya itong sinamahan. Nagulat naman doon si Elder Rong kaya tinanong nito kung sino kaya ang mga ito para samahan sila ng personal ng Time Merchant. Tinignan naman ng seryoso ni Wei Wen ang matanda para makasigurado ito sa kanyang sasabihin.
Pagkatapos noon ay nakangiti nitong sinabi sa kanila na alam naman niya na nag-imbestiga na sila tungkol sa mga dumating kaya alam daw niya na alam na nila kung sino ang mga ito. Dahil doon ay umamin agad si Mr. Rong at sinabi pa na kaya lang naman siya nandoon ay para ipakilala kay Mr. Lee ang kanyang kaibigan. Nagulat ang dalawa nung pinaalam sa kanila ni Wei Wen na natapos na kasi ang secret base ng Eternal Club sa South America. Kaya daw wala ang kanilang boss ay sinamahan niya doon ang kanyang mga kaibigan para personal itong tignan. Hindi na lang nakapagsalita doon si Elder Rong at inisip na meron palang secret base na ginagawa doon at marami pa daw talaga siyang hindi nalalaman tungkol sa kanilang club. Lumipat naman na ang ating Stroya sa South America at makikita natin na merong dalawang helicopter ang lumilipad sa taas ng forest doon. Habang nakatingin sa labas ng bintana ay sinabi ni Miss Anna kay Mr. Yu na sobrang galing ng pagkakatago niya sa kanilang base doon. Dinagdag nito na sobrang daming talentadong tao ang pinakilala nito sa kanya pero kahit isang beses daw ay hindi man lang siya nito dinala doon. Seryoso namang sinabi sa kanya ng matanda na hindi daw kasi sila ganun ka-close kaya hindi pa siya nakakapunta doon. Biniro naman siya ng babae at sinabi na kung mas bata lang siya ng ilang dekada ay magugustuhan daw sana siya nito. Hindi naman ito pinatulan ni Yu at sinabi lang na hindi siya nandoon para makipagbiruan sa kanya. Lalo naman siyang biniro ni Anna at sinabi na ang mga kagaya niyang hard to get ang mga gusto niya. Napansin naman ito na niloloko lang siya ng babae kaya niloko din niya ito at sinabing nasesire na ata ang ulo niya nang dahil sa katandaan. Natigil naman ang daw-ala sa kanilang usapan dahil narinig nilang nagsalita ang ating bida. Sinabi nito kay Yu na sobrang tago talaga ng kanilang secret base dahil pakiramdam niya ay parang paikat-ikot lang sila doon. Ngumiti naman sa kanya ang matanda at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil sinadya daw nila ito para hindi talaga ito makita ng kahit na sino. Makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi na sa kanya ni Yozang na pwede na siyang tumingin sa ilalim ng kanyang bintana. Doon na nila nakita ang isang maliit na lusutan kaya inisip ng ating bida na wala talagang makakakita dito kahit alam pa nila ang kanilang hinahanap. Dumiretso naman agad papasok sa butas ang dalawang helicopter at makikita natin na ligtas na itong nakarating sa baba. Pagkatapak ni Lee sa labas ay tumingin agad ito sa kanilang pinasukan at sinabi na maganda talaga ang lugar na napili ni Yu. Nagpasalamat naman ulit sa kanya ang matanda at sinabi na pwede na silang pumasok para ipakita na nito sa kanya ang loob. Pagkasakay nila sa maliliit na kotse ay sinabi ni Yu sa ating bida na nasa ilalim sila ng isang napakalaking bundok. Inabot daw sila ng mahigit 100 taon sa paghuhukay at paggawa ng base na yun hanggang sa mapalaki na nila ito ng ganoong sukat. Dinagdag din ito na sa ngayon ay meron na silang halos 56,000 employees at karamihan dito ay mga research staff. Talentado daw ang bawat isa sa mga yun dahil dumaan muna sa kanya ang lahat bago sila magtrabaho doon. Nung malapit na sila sa loob ay sinabi nito na excited na ang lahat ng nandoon para makita siya dahil sobrang tagal nilang hinintay ang panahong yun. Paglagpas ng mga ito sa malaking pinto ay mapapansin natin na hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakikita. Para daw silang nasa isang totoong city sa isang magandang bansa. Hindi makapaniwala si Feng Hao dahil nakita nila sa kanilang gilid na meron ding Chinatown doon. Lalo namang natuwa doon ang ating bida at sinabi nito kay Mr. Yu na mukhang ginawa talaga niya ang lahat para mapaganda ang lugar na yun. Sinabi naman sa kanya ng matanda na hindi lang nakalagay ang mga ito doon para sa itsura dahil meron daw pakinabang ang lahat ng nakatayo doon. Kaya daw siya nagtayo doon ng mga restaurants, bars, cinemas, at kung ano-ano pa ay para sa kanilang mental health para hindi sila maperga sa trabaho. Sinabi sa kanya ni Lee na tama naman ang kanyang sinasabi dahil kung ikukumpara ito sa iba nilang laboratory ay mas maganda naman daw talaga ito ng di hamak. Natigil naman ang dalawa sa kanilang pinag-uusapan dahil narinig nila na merong nagtatalo na papupunta sa kanilang direksyon. Sinasabi ng nasa kaliwa na mali daw ang ginawa ng isa pero hindi naman naniwala doon ang nasa kanan at sinabi nito na tama ang kanyang ginawa at hindi niya daw kailangang sumigaw dahil siya ang kanyang senior doon. Dahil nakaharang sa kanilang daanan sila Lee ay napatingin sa kanya ang isa doon at inisip agad nito na pamilyar sa kanya ang itsura ng ating bida.
Nung naalala niya ang time merchant ay lumapit ito lalo sa mukha ni Lee para tignan kung siya ba talaga ito. Agad naman siyang pinalayo ni Feng Hao dahil ang akala nito ay meron itong masamang balak sa kanyang boss. Dahil hindi rin alam ng ating bida kung sino yun ay binulong sa kanya ni Yu na ang matandang iyon ay si Mr. Ampere. Nagulat naman ito nung nagsalita sa kanyang likod si Ana at sinabi na siya daw ang nagdala kay Ampere kay Yu pero sobrang tagal na noon kaya muntik na daw niya itong hindi maalala. Bigla namang nag-iba ang itsura ng ating bida nung bigla na lang silang nag-usap-usap tungkol sa kanilang nakaraan at kung paano sila nagkita-kita. Habang nakatingin sa kanilang lahat ay inisip ng time merchant na kahit magagaling ang mga ito ay mukha talaga silang matatanda kaya parang retirement home tuloy ang Eternal Club. Inisip nito na meron siyang kailangang gawin para hindi magmukhang kaawa-awa ang kanyang club. Pagkatapos gawin ng ating bida ang bago niyang tuklas na kapangyarihan ay pinasunod na sila ni Ampere sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ang kanilang mga empleyado. Nung pinakita ito ay mapapansin natin na bumalik ang itsura nito nung panahanong 25 pa lamang ang kanyang edad. Tumingin naman at time merchant sa iba pa niyang mga kasama at tinanong kung kamusta ang kanilang pakiramdam at kung nasasanay na ba sila dito. Masaya naman ang mga ito dahil binalik ng ating bida ang kanilang itsura sa panahong pinakakomportable sila. Sa loob ng isang bar, makikita natin na nagpapahinga doon ang ibang mga empleyado dahil nasa break sila ngayon. Natigil naman ang lahat sa kanilang ginagawa at napatingin sa harap dahil meron nagbukas ng malakas sa pinto. Masayang sinabi sa kanila ni Mr. Ampere na dumating na daw doon sa wakas ang kanilang boss na si Mr. Lee o kilala din sa pangalang Time Merchant. Hindi naman nakilala ng mga ito si Ampere kaya tinanong nila ang binata kung sino siya at saang department siya galing. Hindi daw siya pwede sa lugar na yun dahil ang mga core members lang ng kanilang department ang nakakapasok doon. Sinabi naman nito sa kanila na siya si Ampere at pinakita pa nito ang kanyang ID para maniwala sila. Tinignan naman muna nila ito ng seryoso pero hindi na nila natiis ang sinasabi niya kaya bigla na lang silang tumawa ng malakas. Habang tumatawa naman ang iba ay merong ibang nagsasabi na hindi daw totoo ang time merchant dahil wala pa daw nakakakita sa kanya kahit kailan. Tumahimik bigla ang lahat dahil pumasok na rin doon ang ating bida at sinabi na totoo ang time merchant at tinitignan na nila ito ngayon. Dinagdag pa nito na para maniwala sila ay gagawin din daw niya ang ginawa niya sa kanila Ampere. Pinitik na nito ang kanyang daliri para gamitin ang bago niyang kapangyarihan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay umilo na ng sobrang lakas kaya napapikit na lang ang lahat ng nandoon sa bar. Pagkatapos noon ay napabuntong hininga na lang ang ating bida at sinabi na tapos na din ito sa wakas. Dahil nakita nila na bumalik na sila sa kanilang prime ay hindi na nila pinagdudahan pa si Mr. Lee. Napalingon naman ang lahat sa likod dahil merong nagsalita at sinabi na sobrang tagal niyang hinintay ang pagkakataon na makita ulit ang sorcerer na galing sa silangan. Napangiti naman agad si Lee nung narinig niya yon dahil sila lang daw ni Arthur ang tumatawag sa kanya noon. Ang lalaking nagsalita pala sa likod ay ang huli nilang kinuha at ang binantayan nila ng matagal na si Mr. Nikola Tesla. Magsasalita pa sana si Tesla pero namukan agad nito ang lalaki sa likod ng ating bida kaya nanahimik ito sandali. Pagkatapos noon ay nagyakap agad ang matagal ng magkaibigan at masaya nilang kinamusta ang isa't isa. Hindi naman alam ni Feng Hao kung ano ang problema ni Yuki dahil nakita niya itong umiiyak at sinasabi na nagkita na rin sa wakas ang dalawang yun. Nung tapos ng ipaliwanag ng ating bida sa lahat na siya ang kanilang boss ay sinabi nito na magtipon-tipon silang lahat sa isang pwesto dahil meron siyang kailangang sabihin sa kanila. Makalipas lamang ang ilang sandali ay pinaliwanag na sa kanila ni Lee ang plano ng Eternal Club at ang nagawa nilang microscopic world. Dahil scientists ang mga ito ay tinanong agad nila kung ano ang science sa likod noon at kung paano nila ito nagawa. Hindi naman alam ng ating bida kung paano ito ipaliwanag ng buo kaya sinabi na lang niya na ginagamit nila ang kanyang kapangyarihan para makagawa ng panibagong mundo simula sa umpisang-umpisa. Hindi daw ito perpekto dahil iyon ang una nilang eksperimento pero umabot na daw sa industrial era ang miniature world nila. Napangiti naman doon si Tesla at sinabi nito na tiwala siya sa kanyang mga kasama doon na mapapaganda nila ang microscopic world na ginawa nila.
Sinabi naman sa kanya ng time merchant na hindi naman siya nagdududa doon pero mali ang kanyang iniisip. Hindi daw niya sinasabi na kailangan niya ng tulong doon dahil ang gusto nitong mangyari ay gumawa sila mismo ng Microscopic World number 2. Nung narinig ito ng mga tao doon ay hindi sila makapaniwala kaya nagbulungan ang mga ito habang nakatingin sa ating bida. Pinatahimik naman ni Lee ang lahat ng nandoon at sinabi na hindi madali ang gumawa ng mundo na galing sa wala kaya hindi daw nila kailangang magmadali. Pumwesto ito sa isang upuan at sinabi kay Feng Hao na ilabas na niya ang kanilang hinanda. Sinabi niya sa mga nandoon na umpisa pa lang ang pagbigay niya ng kanilang kabataan sa mga pwede nilang matanggap sa Eternal Club. Kaya, kung gusto pa nilang magkaroon ng maraming oras para makita kung ano ang mangyayari sa future ay kailangan nilang pumirma sa kontratang binigay nila. Basahin daw nila ito ng mabuti dahil pag pumirma na sila doon ay ang ibig sabihin nito ay binibigay na nila sa ating bida ang kanilang buhay. Sinabi nito na matagal naman na silang kasali sa Eternal Club pero ang kanyang mga kasama lang ang nag-imbita sa kanila kaya hindi pa ito opisyal. Dinagdag din nito na alam niya na galing sa iba't ibang bansa ang mga tao doon at malamang ay wala na silang kilala sa outside world. Inaalok daw niya ito sa kanila para magkaroon sila ng pangalawang tahanan. Pero, kung hindi daw buo ang kanilang mga loob ay pwede silang tumanggi dahil hindi gusto ng ating bida ang namimilit. Hindi naman nakasagot sa kanya agad ang mga ito dahil binabasa pa nila ng maayos ang kontrata. Napatingin naman ang mga ito sa isang lalaki dahil sinabi nito na hindi na niya ito kailangang isipin kaya pinirmahan na niya agad ang kontrata. Sinabi ni Tesla na wala naman siyang ibang gustong gawin kundi iyon kaya handa na daw siyang mag-umpisa. Napatingin din ang iba sa likod dahil meron na amang nagsalita at sinabi ni Ampere na masaya na siya sa lugar na iyon dahil pare-parehas silang mga scientist na nandoon. Dahil doon ay ngumiti na ang lahat at sinabi na pipirmahan na rin nila ang kanilang mga kontrata. Habang pumipirma na ang lahat ay masaya lang nakatingin sa kanila ang ating bida habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Nagulat naman ito nung bigla na lang tumabi sa kanya si Tesla at tinanong kung pwede ba nilang makita ang microscopic world na ginawa nila. Napangiti na lang doon si Lee at sinabi sa kanya na pare-parehas talaga ang mga ugali ng mga scientists.